Kung hindi nyo pa po Libo-libong mga pamilyang Pilipino ang nakasalamuhan ni Pope Francis sa SM MOA Arena. Naging sentro nito ang pagbabahagi ng testimonya at mga karanasan ng kahirapan ng ilang mga pamilya. Binasbasan din ng Santo Papa ang ilang may kapansanan. Live mula sa Pasay City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, yung sinasabi natin na kailangang abangan ng ating mga kababayan na magsalita itong si Pope Francis, nangyari na yan doon sa encounter with families, and it is a blessing na maninig na magsalita itong si Pope Francis. As you mentioned, meron siyang mga key messages tungkol sa pamilya, sa migration at saka sa kahirapan. At papakita natin sa ating mga kababayan ngayon yung kumbaga ay sights and sound nung naging mainit ulit na pagsalubong sa Santo Papa dito sa MOA Arena. Jessica, wala pa man sa loob ng dito sa mismong stadium ang Santo Papa ay makikita na natin na excited talaga yung mga tao sa loob. At tuwing nakikita nila sa widescreen itong si Pope Francis ay nagsisigawan sila. May ilan tayong mga kababayan na nakita na medyo naluluha nung makita. Lalo pa noong binibless nitong si Pope Francis yung ilan nating mga kababayan na may karamdaman. Dito sa Encounter with the Families ay nagkaroon ng pagkakataon ng tatlong pamilya na magbahagi ng kanilang kwento tungkol sa kanilang mga karanasan at kanilang pananampalataya. At si Pope Francis, alam mo, pag nakaka-interact niya yung mga families ay talagang animated. Talagang akala mo ay matagal na magkakilala itong mga pamilya na to at si Pope Francis. Jessica, itong nakikita niyo naman ngayon ay ang sorpresa noong mga dumalo dito sa Mall of Asia. Nakatalikod pa ngayon dyan itong si Santo Papa, pero binuksan yung mga electronic lights para pagtalikod niya, ang makikita niya ay isang arena na punong-puno ng kumikinang at dumadagitab ng mga ilaw. Na-appreciate yan ni Pope Francis at na meron yung kanina na ginawa nila ni Cardinal Tagle. I think sign language yun ng I love you. At saka nag-kiss pa siya. So ito yung ibinigay nating sorpresa sa kanya pagkatapos nung event sa MOA Arena. Maraming mensahe ang Santo Papa. Ilan dito ay yung tulad na nabanggit mo, pagtanggol ang pamilya at laban sa ilang mga sinasabi niya ay colonization of ideas. At sabi ng Santo Papa ay sa pamilya daw kasi natututunan natin kung paano magmahal, magpatawad at maging mapagbigay. Huwag din daw makalimot na mangarap dahil oras na tumigil sa pangangarap ay tumitigil na rin daw tayo sa pag-ibig. Sikapin daw na bukod sa pamilya ay lumabas at hanapin ang mga nangangailangan ng pag-aaruga tulad ng mga inabandona o kahit yung mga nag-iisa. Ang sabi ni Pope Francis sa mga nararamdaman nila ay walang umaaruga sa kanila, iniwanan na sila ng kanilang mga pamilya, nagsusolo sila. Ang sabi ni Pope Francis, God has not forgotten you. Hindi kayo nalilimutan ng Diyos. Jessica, pagkatapos ng event, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap yung ilang mga na-bless nitong si Pope Francis at particularly itong pamilya Lau. Dala nila kanina dito sa MOA Arena yung kanilang anak na may malubhang karamdaman. Ang anak nila kasi ay may kulang ng baga katulad nitong si Pope Francis at may severe lung disease. Ito yung soundbite or ito yung interview natin. Kung ano ba yung sinabi ni Pope Francis dito kay Gladys Lau na ina noong 3 taong gulang na bata na si Brandon Emmanuel. Ma'am, nung nakita nyo na tapos malapit sa inyo, blinis yung baby ninyo. He said, do not cry. That's what he told me. So whenever I cry, Sarap naman nun. how do I feel? I feel blessed. Jessica, ang sabi nga ng Santo Papa daw, do not cry, wag nang umiyak kahit matindi yung kanyang problema. At ito pa, parang milagro yung nangyari sa kanila kasi binili nila na ticket, hindi nila alam na dun sa kanto na dadaanan ng Santo Padre, ni Santo Papa, dadaan itong si Pope Francis. Gusto sana nila makapagpalit dun sa mga section ng PWD, pero hindi sila napayagan kasi skip na. So dun sila nagstay, not knowing that there was a miracle waiting for them. Tapos bigyan lang natin, pakita lang natin kung gaano ka-human itong si Pope Francis. At ito yung soundbite niya nung nag-sorry siya. Sabi niya, medyo hindi ako marunong mag-Ingles, kaya kung pwede ba ay mag-Espanyol na lang ako. First, I would like to
to say something about the dream, but my English is so poor. If you allow me, I ask Mr. Miles to translate, and I speak in Spanish. Jessica, ito nga pagkatapos nung event na yan, tinanong natin yung ilan natin mga kababayan na nakasaksi dyan. Sabi nila talagang napakasarap ng feeling na marinig itong si Santo Papa. Kasi nung marinig mo siya, nung marinig nila yon, no? Ay para bang ang nangungusap sa'yo ay matagal mo nang kakilala. At kung meron tayong mga nakikita na talagang medyo social lang umiyak, no? Paunti-unti. Pero alam mong ramdam mo na nakaka-relate sila doon sa sinasabi ni Pope Francis. So I think that's the magic of Pope Francis. No? When he speaks to you, it is as if he knows you. Jessica? Joseph, cross-section ba ng ating lipunan yung mga napiling mga pamilya para dumalo dyan sa meeting with families with Pope Francis? Joseph, ibig sabihin, may mga mayaman, may mga mahirap. Kasi nabalitaan ko na meron ding mga mahihirap nga na families na nag-share na kanilang mga pinagdaraanan. Alam mo, napaka-relevant nito, lalo na rin sa ating OFW families. Kasi paano nga, yun ang challenge, ano? Paano magiging buo ang pamilya gayon? Napakaraming mga Pilipino ang nagtatrabaho abroad, iniiwan ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Correct, Jessica. I think that's the Dizon family, no? No, migration yung issue na tinalakay nila na yung asawa niya ay nagpunta ng Singapore 3 taon lamang pagkatapos silang ikasal. So kumbaga hindi pa sila masyado nagkakaroon ng pagkakataon na mag-build ng foundation ng kanilang pamilya. Ang sabi nung nagsalita on behalf of the family ay kinakaya namin ito dahil sa aming pananampalataya. At bagaman mahirap talaga yung mga buhay na yun at maraming pamilya na katulad nila na nagsasakripisyo, no? At yung iba naman ay medyo hindi siniswerte at nagkakahiwalay, ang kailangang hawakan daw talaga ay yung faith. At talagang bawat problema ng pamilya ay kayang suungin at basta't sama-sama. Jessica, yung kanina na mood, no, na parang kumbaga, kung i-describe ko in a layman's term, parang yung ating mga representative families ay nagsusumbong dito kay Pope Francis tungkol nung kanilang mga pinagdaanan at saka kanilang mga issue. At ang sabi nila ay humihingi sila ng mga basbas kay Pope Francis para dun sa mga pinagdadaanan, hindi lamang ng kanilang pamilya, kundi yung mga ibang pamilya who are similarly situated or nasa parehong sitwasyon, Jessica. Joseph, parang kumpletos recados ika nga itong nangyaring meeting with families kanina. Nakita yung iba't ibang facet ng personality ni Pope Francis, no? Yung kahit yung sarili niya pinagtatawanan niya dahil hindi nga siya marunong sa English, very humble. Tapos nakita rin yung sense of humor niya, yung kanyang napaka-enlightened na mga storytelling, yung kanyang mga lessons na ini-impart. Pero meron ding isang bagay na napaka-importante na nag-resonate sa marami nung banggitin niya, parang something on reproductive health, no, na mainit na issue sa ating lipunan. I think he said something about we should respect the integrity of life. Tama ba yung pagkaka-recall ko dun sa exact na sinabi ng Santo Papa, Joseph? Ito, hinahanap ko yung notes ko. Ang sabi niya dito ay we have to defend the protection of life from conception to natural death. Tanda mo yung debate sa RH bill nung meron tayong nung nasa Supreme Court yan, pinagtatalunan, kailan ba nagsisimula ang buhay? Ang sabi ng Supreme Court in their final decision sa RH bill upholding that ay it is not our job to define when nagsisimula ang buhay. But from the perspective of the Catholic Church, because the Pope said so, ang sabi, ang buhay ay nagsisimula sa conception hanggang sa natural death. So, well, hindi natin alam kung paano gagamitin ng ating liderato yung ganong pananaw ng simbahan or if it's still kung paano na ipaprocess ng ating liderato yung sinasabi nitong si Pope Francis. Hindi naman directly sinabi niya na it's about RH Bill, but it is because it is also about yung pagprotekta sa buhay. Jessica, yung mga nabanggit niya dito, this really forms the core of yung mga philosophies nitong si Pope Francis because remember that he had a biography yung
Jorge Bergoglio na El Jesuita. Matagal na libro, pero yung mga ilang sinabi niya dyan tungkol dun sa pamilya, tungkol dun sa pagkakataon na bigyan nyo ng sarili nyo ng pagkakataon na makapagpahinga para marinig nyo kung ano yung gustong sabihin sa inyo ng Panginoon. Nandun na yun sa libro. So yung nakita natin, yung sinabi niya dito sa kanyang talumpati or dun sa interaction sa mga pamilya, this is the core of the philosophies of Pope Francis, Jessica. And we were able to hear that. Say hi, hello. Merong mga binanggit siya na pwedeng pagdiskusyonan, pero meron din namang, I think we should also mention na meron din namang something na non-debatable dun sa kanyang mga sinabi. And that is when he said na if you want to strengthen society, you should strengthen the family. Parang no debate about that, no, Joseph? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.